Magandang araw grade 1, ito si Teacher Alex. Sa araw na ito, sa Araling Panlipunan, ating pagtatalakayan ang patungkol sa aking pamilya. So ito ay ating aralin sa ikalawang unit. Bago ang lahat, tayo ay dumako sa ating layunin. Ang layunin ng ating pagkatuto sa talakayang ito, una na ilalarawan ang sariling pamilya sa malikhaing pamamaraan. Pangalawa, nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kasapi ng sariling pamilya. Pangatlo, nakikilala ang kasapi ng pamilya. At pang-apat, na ipapaliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. So ito po yung ating mga layunin sa ating pagkatuto na dapat ating malaman. Bago ang lahat, ako ay may maikling katanungan dito. Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal at paggalang sa bawat kasapi ng pamilya? So, paano ba natin maipapakita ang ating paggalang at pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya? Ayun po. So, una, pag tayo sa ipapakita natin ang ating pagmamahal kay mami at kay daddy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga small gift. Pag-hug sa kanila kapag nakikita natin sila at pagsasabi ng po at opo kapag kausap natin sila at pag-bless. Kay na ate at kay kuya naman, pagtulong sa mga maliliit na bagay dahil kapag tayo ay maliit pa, hindi naman natin kayang tumulong ng mabibigat. Opo. So, ayan po yung maipapakita natin yung mga pagmamahal at paggalang natin sa bawat kasapi ng pamilya. Next slide. So, dito, pag-aaralan natin yung mga kasapi ng pamilya. So, meron tayong mga kasapi or mga membro. Kapag sinabi natin kasapi, membro sa ibang word or member of the family. Okay, so unang membro ng pamilya ay si tatay. Kapag si tatay, siya po yung tagapagbigay at tagapagtanggol, kumakayod, para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. So si tatay nagpo-provide ng ating mga needs, siya yung nagwo-work para sa atin. Kaya dapat mahalin natin si tatay. Ganon din kay nanay. Si nanay, siya yung tagapangalaga, tagapamahala, at nag-aasikaso ng bahay, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Si nanay, siya yung nagtumutulong sa atin kapag tayo papasok na, siya yung nag-aasikaso sa atin para sa ating mga pagkain kapag tayo pupunta na sa school. Next ay si ate. Si ate at si kuya, siya naman ay tumutulong sa mga mag-alaga, sa mga maliliit na kapatid. Si kuya, siya naman yung tumutulong sa mga gawaing bahay. Kapag may mga hindi kayang buhatin si ate, siya yung tutulong kay ate. And then si bunso naman, siya yung nagbibigay ng liwanag. Kapag sinabi natin liwanag, siya yung nagbibigay ng saya sa buong pamilya kasi bunso siya. Okay, yan po yung mga kasapi ng pamilya. Si tatay, si nanay, si ate, si kuya at si bunso. So ayan, meron naman tayong magkakaiba ang bumubuo sa pamilya. So meron tayong 4 dito na ibig sabihin ng pagkakaiba ng bumubuo sa pamilya. Ang una ay single parent family, pangalawa, extended family, pangatlo, grand family, and then pang-apat o panghuli ay childless family. Ngayon, tayo naman ay dumako sa kung ano ang single parent family. Teacher Alex, ano pong ibig sabihin ng single parent family? Kapag sinabi po natin na single parent family, ibig sabihin, ito yung pamilya na may isang magulang lamang. It's either si nanay or si tatay yung nag-aalaga sa atin at nagpalaki sa atin. Halimbawa, si mama lang ang kasama mo sa bahay dahil nasa ibang bansa si daddy. Maraming mga dahilan kung bakit may mga parents na single parents. Pero lagi nating tatandaan na as long as tayo ay mahal ng ating mga magulang, dapat hindi natin kinu-question kung bakit single parents sila. Maraming dahilan sila at hindi nila masabi sa atin dahil hindi pa natin nauunawaan kung ano ang hindi pa natin nauunawaan yung mga bagay na iyon. Pero lagi nating tatandaan na kung si daddy lamang yung nag-aalaga sa atin or si mami lamang yung nag-aalaga sa atin, lagi natin silang kakamustahin. Lagi natin silang sasabihin na, mami, kamusta po kayo? Daddy, kamusta po kayo? Sasabihin natin palagi na mahal natin sila para laging worth it yung pagmamahal na ipinibigay natin nila sa atin. Lagi nating i-appreciate yung mga binibigay din nila sa atin. Okay? So again, madaming mga dahilan kung bakit maraming single parents family. It's either na maagang kinuha
it's either maaga kinuha yung kapareha na yun, nung parents na yun. Okay? Madaming mga dahilan. Next slide. Next slide po, ito po yung halimbawa ng single parent family. It's either si mommy or si daddy yung mag-aalaga sa atin. Sumunod naman ay extended family. Kapag sinabi natin extended family, ito naman yung pamilya na hindi lang magulang at anak ang kasama natin sa loob ng bahay, kundi kasama din natin si lolo, si lola, yung tiyuhin natin, tiyahin. Kapag sinabing tiyuhin, si uncle. Kapag sinabing tiyahin, si auntie. And then yung mga pinsan at iba pang mga kamag-anak. So kapag kasama mo yung lolo at lola mo, ibig sabihin yung family mo ay extended family. Again, kapag sinabi natin extended family, ito yung hindi lamang si mommy or si daddy at yung mga kapatid mo yung kasama mo sa loob ng bahay. Kasama mo rin dito si lolo at si lola. Halimbawa, nakatira kayo sa isang bahay, tapos dito kasama nyo si lolo at si lola. So, ibig sabihin kayo ay extended family. So, wala naman pong problema yun. As long as mahal natin yung isa't isa. Okay, ito po yung halimbawa ng extended family. So, nandito si tatay, si nanay, si kuya at si ate, si lolo, si lola, at saka si tito at si tita. Next naman ay ang grand family. Kapag sinabi natin grand family, from the term itself, ibig sabihin, si lolo at si lola ang nag-aalaga sa atin dahil wala o malay yung mga magulang natin. So, kapag kayo ay lumaki sa pangangalaga ni na lolo at lola, ibig sabihin kayo ay grand family. Teacher Alex, bakit may grand family? Wala po ba silang mommy or daddy? Okay, so madaming dahilan kung bakit may mga batang lumalaki kay na lola at lola. It's either nasa ibang bansa si daddy at si mommy para itaguyod yung pangangailangan ng kanilang anak, or pwede rin naman na may hindi magandang nangyari, like kinuha sila ng maaga ni Jesus. So, maraming dahilan kung bakit may mga batang lumalaki kay lolo at kay lola. Pero, as long as mahal tayo ni lolo at ni lola, wala naman po yung dapat questionin. Okay, lagi nating mamahalin si lola at si lola dahil kung wala si lolo at si lola, wala tayo dito kasi sila yung mommy and daddy ng mga magulang natin eh. Opo, no? So, kung wala sila, wala tayo dito. So, lagi nating pasasalamatan si lola at si lola kasi nandiyan sila sa atin para mag-alalay. Lagi nating tatandaan na iba ang pagmamahal ng mga lolo at lola natin. So, ayan po, grand family. Again, kapag sinabi natin grand family, ibig sabihin, yung lolo at lola natin yung nagpalaki sa atin, hindi sina mommy and sina daddy. Mula nang isinilang tayo sa mundong ibabaw na to, sila na yung nakagis na nating na guardian. Okay? So, ito po yung picture ng grand family. Ayan po. Next po ay childless family. Okay, Teacher Alex, ano naman po yung childless family? Kapag sinabi po natin childless family, ibig sabihin po nito, ito yung pamilya na mag-asawa pero walang anak. Maaari silang may alagang hayop o magkasama lang silang dalawa. So, dito naman sa childless family, ito yung mag-asawa sila pero wala silang anak. Teacher Alex, bakit wala po silang anak? Bakit gusto po nila yung hayop lang yung gusto nilang alagaan? Madaming mga dahilan kung bakit may mga mag-asawa na walang anak. It's either decision nila yung kasi ayaw nilang mag-anak, or kaya pwede rin naman na may problema yung isa sa mag-asawa. Kapag sabi natin may problema, may depende na baka hindi makakapanganak yung babaeng asawa kasi may diferensya sa kanyang ovary, okay? So, kapag sinabi natin ovary, ayun yung makikita dito sa babae. Sa babae lang po makikita yon, okay? So, ayun po yon. Madaming mga dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. So, sila kapag hindi nagkakaanak, tinatawag silang childless family. So, halimbawa po nito, si tito at si tita mo, magkasama pero wala silang anak at nag-aalaga lamang sila ng animals, mga pet animals like cats or dogs. Okay, childless family. So, ayan po yun.
Okay, so dito, pagtapos po ng ating talakayan, sa next meeting on Thursday po ito sasagutan ha. Sagutin natin, kilalanin ang kasapi ng pamilyang nakalarawan. Isulat sa linya ang sagot. Sa pahina 91, Thursday po ito sasagutan. B naman, tingnan mabuti ang mga larawan ng bawat pamilya. Isulat sa kahon ang tamang sagot. Pahina 92. At ang sumunod naman ay sa bawat daliri ng iyong mga kamay ay iguhit ang mukha ng mga kasapi ng iyong pamilya. Kulayan mo rin ang gusto mong kulay pagkatapos sa isa-isang sabihin kung sino ang iginuhit mo. Ito sa pahina 93. Sumunod naman po ay magagawa natin ito ay sa pahina 94. Lagyan ng masayang mukha ang bilog kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang at malungkot na mukha kung hindi. Ito naman po sa pahina 94. So, ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating aralin 1 sa ikalawang markahan. Muli ito si Teacher Alex. Maraming salamat sa pakikinig sa ating talakayan. Mabuhay po ang lahat. Bye-bye po!